Hello mga kababayan. So guys, sa tingin ko, suicide talaga ang nangyari kay Sir Ronaldo Valdez, no? O Ronald James Gibbs sa totoong buhay. Kasi yung nakita ko dyan sa YouTube, no, may pinakitang simple lang. Hindi ko na tinandaan kung saan dyan. Parang nakaupo lang siya. Tapos ayun na nga, nakaupo siya na namatay kasi nga daw nagbarel, di ba? So kung magiging mapanuri tayo dun sa mga video na pinakita, no, lalo na may kaugnayan dun sa kanyang manager na si Ma'am Jamela Santos, parang lumalabas, parang best friend niya si Ma'am Jamela. Tapos may sinasabi siya na pagka daw at his lowest siya sa buhay niya, parang maisip lang daw niya si Ma'am Jamela, nagiging okay na siya. Tapos yung parang sinasabi niya, kaya lang siya patuloy na nabubuhay, ay dahil nandiyan nga si Ma'am Jamela Santos. O, wag lagyan ng kulay ha. Kasi alam nyo guys, ang relasyon ng tao, hindi porket opposite sex, laging romantic. Merong talagang mga mag-best friend na opposite sex, na platonic relationship, na para talaga silang magkapatid, na talagang walang halong mali siya. Huwag tong lalagyan ng masamang kulay ha. So, dito, masasabi ko, no, na parang siya, si Sir Ronaldo Valdez, deep inside, no, parang pagka minsan may pinagdadaanan siya na lowest, siguro yung may problema siya, di ba? Ganun naman tayo pag lowest point, di ba? May problema tayo. Tapos siguro parang ang takbuhan niya si Ma'am Jamela. Tapos nun daw, kasi namatay si Sir Ronaldo Valdez, di ba? January 17 ng hapon. Pero noong January 15, nakipag-dinner pa siya kay Ma'am Jamela. Tapos inalayan niya ng bulaklak na puti. At kasi nga daw, parang despedida na rin kasi mag-abroad yata si Ma'am Jamela, di ba? So, bali yung December 15, no? Sorry, December 15, Friday 'yon. Doon siya, buhay pa siya, nakipag-dinner pa siya doon sa manager niya. Tapos, nung linggo ng hapon, ayun na nga, sinasabi nung kanyang driver na siyang nakakita sa kanya, na daw, parang inantayin lang na mawala sila. Yung wala sila para siguro tahimik siya kung ano man yung nais niyang gawin, di ba? Na yun na nga, nais sa katuparan niya kasi nung dinala siya sa St. Luke's Hospital, dead on arrival na siya. Tapos, dito guys, no, yung video nung paano siya pinuntahan ng mga Quezon City Police, yung mga nag-responde, no, pinakita, in-upload yung video, na ayun na nga, nakaupo siya, nung nagbaril siya. Pero, hindi pa natin pwedeng sabihin yung totoo yung akin na opinion ko na suicide. Kasi, yung mga kasama niya sa bahay, kasambahay, including yung driver, kinuha ng paraffin test para masiguro kung talaga bang walang foul play na nangyari, di ba? So, itong mga police naman, yung mga aides din, no, sa Quezon City Police, no, may nag-upload ng video, pinakita kung paano siya natagpuan, di ba? Tapos yung hanggang sa maalis na siya dun sa kanyang maalis na siya dun sa kanyang bahay. So dito masasabi ko, no, parang ito ang pinaka-highest form ng wala kang respeto dun sa namatay. Kasi na yun napaka dapat na-touch ka na dun na ito isang tao namatay. Tapos nasa siya, yung pinaka-lowest point na makikita mo ang isang tao sa kanyang buhay, yung kamatayan niya. Ayun, nandoon yung eksena. Hindi man lang naantig yung puso nung nag-upload. Di ba nakakahiya na nga yun na, tabi-tabi lang, syempre nakakahiya yun. May kahiya ng tao, kahit patay na yan, may pamilya yan. Na dapat yan, pang pamilya yan, dun mo lang ipapakita yan. Respeto sa pamilya. Kaya tama yung manager niya na ipahunting sa NBI kung sino itong dalawang to na nag-upload. Pero sabi sa Quezon City Police, no, sinibak na nila yung dalawang nag-upload ng video na yon. Kasi yung nag-upload ng video na yon, nasa paligid lang kung sino-sino, mache-check mo.
kung sino-sino yung rumisponde doon. Makikita mo kung sino nga yung nag-take ng video at nag-upload nun. Kasi pwede mong ipatawag yun sino-sino kayo, di ba? Tapos yung NBI malalaman naman yan kasi sa NBI may mga technician, yung mga ganyan, IT, di ba? So masasabi ko lang dito pinakita yung kawalan ng respeto, pambabastos, 'di ba? Na hindi dapat gawin para sa isang namatay. Dapat 'yon private yung video na 'yon na hindi kinalat, 'di ba? Kasi tama si Ma'am Jamela. Pwedeng mangyari sa iyo o sa kapamilya mo 'yon na akala mo hindi mangyayari sa iyo, ginawa mo. Pero kasi ang buhay natin, yung karma, meron siyang hindi mapipigilan na course ng pangyayari kung paano mangyayari sa iyo yun. Tapos nasasabi ko lang, excuse me, dito sa nakita natin, lagi ko nakikita sa mga pictures, sa mga videos, na laging nakangiti o nakatawa si Sir Ronaldo Valdez. Kumbaga man, ako na isa lang manonood ng TV, movies, kung saan ko siya napapanood, lahat tayo, syempre isipin natin okay siya. Siguro ganun din ang kaisipan ng mga taong nakapaligid sa kanya na okay lang siya. So, kaya dahil ang pananaw nila strong siya, okay siya, hindi man lang siya na-check na kung paano na ba siya, kumusta siya, di ba? So, kumbaga man, wag tayong tumingin sa isang tao na porke tumatawa, okay kaharap natin, wala siyang problema. Kaya nga sinasabi, always be kind kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan ng bawat isa. Kasi ang mga tao, hindi naman yan yung para ipagsigawan yung mga problema nila Kasi lahat tayo may kahihiyan May mga problema tayo na pansarili na ayaw nating i-share, na mas gusto natin na malutas natin nang tayo lang nakakaalam. Ito yung mga battles na hindi natin sinasabi kahit kanino, pero pinagpe-pray natin na malusutan natin. Tapos isa pang sasabihin ko lang guys, tayo, halimbawa, meron tayong mga kapamilya, maaring anak ka, maaring magulang ka, pinsan ka, or what. Importante na checkin nyo rin yung mga relatives nyo, friends, ganyan. Tapos yung, lalo na kung parang nararamdaman mo na may problema. Minsan hindi naman kailangan pera Minsan hindi pera yung problema nila, hindi ka tungkol sa pera Minsan may mga gusto lang na parang kumusta, tapos depende kung mag-open up, bigyan nyo ng pinaka-best possible na advice na mabibigay nyo bilang nagmamalasakit na kaibigan o kapamilya. Tapos ang isa pang masasabi ko guys, kasi parang parang merong prostate cancer si Sir Ronaldo Valdez. Sana lang hindi totoo. Isa pang masasabi ko, may mga pain, physical pain. Bukod dun sa emotional pain, may mga physical pain tayo minsan na nararamdaman, sa mga karamdaman natin na, alam nyo ba guys, naranasan ko yan. Nung dati kasi, sumakit yung buto ko sa ilalim ng boobs ko. Tungkol to sa buto, Tapos alam nyo guys, pag natutulog ako, pumipitik siya, kumikirot. Tapos, si sir ko kasi, doktor, may binigay siya sa aking pain ruler. Tapos hanggang ako na mismo nag-research nung gamot dun sa sakit ko, saka ko na sasabihin niya sa another video, na alam nyo ba guys, natutulog yung mga kapamilya ko. Tapos ako in pain ako. Pag in pain ang tao, tandaan nyo yan, hindi na mahalaga sa kanya yung mga na-achieve niya. Kaya siya yung pinakamatalino, pinakamalakas, pinakamayaman. Pag in pain ka, o lalo na may karamdaman ka, ang pinaka-goal mo lang ay gumaling. Mismo ang matulog ng walang pain, kinaiinggitan mo na. Hindi mo na naiisip yung kung sino pa mayaman mong kaibigan, kamag-anak o anong mga pag-aari nila. Yung simple na tulog lang kaiinggitan mo na, lalo na kung in pain ka. Kaya nga sinasabi ko guys, always pray, para yung bigyan tayo ng good health, long life, tapos yung
mag-pray din tayo na magkaroon tayo ng peaceful life, na wala tayong kaaway, walang may galit sa atin, di ba? At ilayo tayo sa mga masasamang tao, pati masamang espiritu at mga masamang pangyayari, mga aksidente. Alam nyo guys, mahalaga, no, sa buhay natin ngayon na ang happiness, huwag natin ilagay dito sa asawa natin, anak natin, di ba? Kasi ang anak natin, pag lumaki yan, eventually magkakapamilya yan. Kagaya nga nang nangyari dito kay Sir Ronaldo Valdez, yung mga anak niya, sa tingin ko, may kanya-kanya syempleng pamilya. Ganun din, halimbawa ako, mga anak ko, wala na rin sa akin, solo na rin ako. Kasi bubukod na yan, gagawa na sila ng panibagong pamilya. So, yung time and attention, doon na magpo-focus yan. So, yung pagmamahal, no, wag nating hanapin sa iba. Tumuon lang tayo kay God the Father, God the Son, Jesus Christ, God the Holy Spirit. Doon tayo tumingin doon sa pagmamahal nila sa atin. Tapos, ayun lang, dapat, kasi pagka na kay Jesus ka, na kay God ka, may enclose ka ng meron kang certain peace na mararamdaman. Tapos, huwag mong hanapin yung mga hindi nagmamahal sa'yo. Kasi pagka sila hinanap mo, malulungkot ka, madedepress ka. Pwede kang mahalin, kahit na hindi mo ka mag-anak, kunyari lang kagaya nga nung may-ari ng Louis Vuitton, di ba? Yung hardinero niya, papamanahan niya. So siguro yung hardinero niya, bagamat di niya kadugo, nagpakita ng kakaibang malasakit sa kanya na genuine Yung mga ganong kayaman, di mo yan ma-fake. Malalaman nila kung sincere yung affection na pinadadama mo, o may habol ka lang na pera o pakunwari lang. So ibig ko sabihin, yung love, pwede mo yan makuha kahit sa mga malilit na bata na naging close ka, na ang tingin sa'yo parang lolo image, kahit sa kapitbahay o kaya dyan sa labandera mo, kay hardinero yan, di ba? Kumbaga guys, huwag nating hanapin yung wala. Kasi mapaprostate tayo halimbawa, anak ko hindi na ako dinadalaw. Syempre hindi naman natin sila pwedeng pilitin kasi ang pagmamahal kusa yan di ba? So, ngayon kung merong mabait sa'yo na kasambahay mo, genuine ang pakita sa'yo, dahil halimbawa ikaw na may di mayaman, di ba? Ordinaryong tao ka lang, ano ba mahihita sa'yo, di ba? Doon, maging satisfied ka. Hindi pwedeng lagi mo nga hanapin ang pagmamahal doon sa karelasyon mo lang. Halimbawa, boyfriend, girlfriend, o asawa, di ba? O sa mga kadugo, magulang, kapatid, anak. Hindi ganun. Love is not limited, di ba? Hindi yan limited. Hindi yan ibig sabihin makukuha mo lang doon sa mga kadugo mo o yung mismong karelasyon mo. Pwede mo yang makita, yan love na yan, kahit dyan sa paligid mo, kapitbahay mo, may mabait pala sa'yo. So, ang sinasabi ko lang guys, yung happiness, huwag mo ibibigay yan sa iba. Yung key to your happiness. Dapat yung happiness mo, nakadepend lang sa Diyos. Unang-una, di ba? Tapos, pagka kasi na kay Lord ka, be-bless ka niya. Kaya nga mahalaga, as we age, maging mabait tayo sa kapwa natin. Kasi, prangka lang sasabihin ko pag tumatanda tayo, tandaan nyo guys, maaring yung mga anak nga natin wala na, o kaya yung mga magulang natin tigok na. Eventually, di mo alam, magsusolo ka rin pala sa buhay. Tapos, ang nasa paligid mo lang, yung mga hindi mo nakadugo. Kaya, importante guys, habang tumatanda ka, pero pwede ngayong bata ka pala, magsimula ka na maging mabait sa kapwa mo. Tapos maging considerate ka. Alam nyo guys, ang pinakamahirap gawin ng tao ngayon, yung being considerate at saka being kind. Yung pagiging mabait at yung pagbibigay ng konsiderasyon. O, di ba? O, alam nyo na ba siguro yung kaibahan nun? Pag sinabi mong mabait ka, nandiyan na yung giver ka. Kasi, kumbaga man, halimbawa, hindi ka madamot, di ba? O kaya naman, sa kaibigan, lending ears, di ba? Kung meron naman problema na kaya mo namang pahiraman ng konting pera na hindi naman makakasakit sa'yo, di ba? Nagpapahiram ka at lalo na kung ibabalik naman. Yung being considerate naman guys, halimbawa, may driver ka, may katulong ka, nagpaalam na mag-day off,
Tapos pagbalik, na late lang naman na 1 oras, pero nagpasabi sa'yo dahil may text na ngayon, hindi yung sobrang galit mo na parang napakalaking atraso na niya sa'yo. O kaya naman guys, ang isang pagiging considerate lang, no? Maski dun sa pagka nasa LRT ka, di ba? Yung magpa-punch in o bibili, mag-giveaway ka, di ba? O kaya dun lalo na, pinaka magandang halimbawa, dun sa kalsada yung mga pedestrian, papatawirin mo sa kanila, sila lalo na kung ikaw nagmamaneho, tapos may tatawid na mga tao, bibigyan mo sila ng time na tumawid kasi ikaw may bubong ka, 'di ba? Sila nasa arawan o kaya umuulan, nagkakaroon ka ng consideration na konting panahon lang to, paandarin ko na nga muna, patawirin ko na muna sila. O kaya naman nasa CR, lalo na mga kababaihan, may nakita kang ihina, 'di ba? Hawak-hawak na yung kipay para wag lang sumabog yung ihi niya. Tapos ikaw naman, pwede namang makahintay pa kahit na 5 minutes kasi hindi ka pa iihi. Pinauna mo na siya. 'Di ba? Pag mabait ka kasi, bibigyan ka ni Lord na mababait na tao na papaligid sa'yo. Kumbaga, kung ano ka ang binibigay mo sa mundo, 'di ba? Excuse. Kung ano binibigay mo sa mundo, guys, halimbawa, nagbibigay ka ng positive energy, positibo mga babalik sa'yo. Lalo na ang ganda ng pananaw mo sa buhay, sa kapwa-tao mo. Tapos kung namang isa ka na wala ka nang alam sabihin, kundi pamimintas o lagi kang judgmental, no? Ayun na rin makakasalamuha mo mga tao kasi ayun ang nababagay sa'yo. So ayun lang guys sinabi ko lang sa inyo na sa tingin ko, suicide talaga kasi dun sa mga post at saka mga sinasabi ni Sir Ronaldo Valdez, ayun ang nakita ko na talagang parang may depression siya na nagtulak sa kanya siguro para makumit nga niya yung na yon, act na yon. So at sa Gibbs family, condolence po, and kay Sir Ronaldo Valdez, may you rest in peace at mahanap mo talaga yung peace na hinahanap mo. Ayun lang guys dito na ako, and blessings everyone. Bye!